Hello, what's up? This is Scott. I'm back again for another unboxing video. Exciting po ito kasi kauna-unahang rugged phone po ito na may ganito kalakas na specs. Yes, hindi po ito pipitsuging specs lang ng rugged phone, masabi lang ng rugged phone. Hindi po. Matindi po ito. Just so you know, for context, para expectations na lang din 256GB storage po yan. And hindi po 20GB yan. Scam yan. 12GB. Ang laki pa rin po yan. That's 12GB na RAM. Plus 8GB na extended RAM. Huwag na natin yung bilangin yung 8GB na yan. 12GB na RAM sa isang rugged phone. This is, by the way, the Doogee V31 GT. At ang chipset po nito is Dimensity 1080 or mas kilala sa tawag ngayon na Dimensity 7050. Pero this one still using the old name, that Dimensity 1080. So, let's check kung interesado kayo. Let's start. Ang ganda nito. Excited ako. Maganda to. Let's go! And for the first time, okay, yun na pala. At pakalaki ng, actually, ang tangkad ng box niya, no? So, marami-raming laman kang kasama sigurado. Paano ba to? Ayun. So, tabi muna natin to, si Doogee. Ang kasama muna is, box is warranty card, screen protector, okay? Kaso tayo pa magkakabit, dapat sila na nagkabit. Screen protector accessories pa ulit. Siguro ito yung pamunas. More literature, user manual, SAR value for radiation. Wow, ang laki ng brick. Ito ay 66 watts. 66 watts, nakalagay dito. 66 watts charging brick. Mabilis na rin. Saan ka pa? Parang ngayon lang ata ako nakapag-unbox ng 66 watts na rugged phone. And kanyang cable. Kapal din naman ng cable oh. Halos kasing laki na ng maliit kong daliri oh. Matindi, pamalakasan nga talaga to. Data and cable, charging cable. Yun, wala na. So yan po mga magkakasama sa box. Yun. Okay, umpisa na natin. Buklatin na natin to. Dito tayo sa unit ngayon. Okay, buksan natin. Uy. Ulala. Nakakamiss din mag-unbox ng cellphone. Aba. Medyo may kakapalan siya sa totoo lang. At may kabigatan din. Pero mukhang hindi ito pipitsugin ni Doogee. Kasi alam ko, babalik na si Doogee officially sa Pilipinas. So, may bisa ito sa mga introduction niya na introductory ng mga devices. And thank you kay Doogee para sa pagpili sa channel para i-feature ito. But it doesn't matter kung tayo napili o hindi. Basta dito tayo, honest tayo. Sasabihin natin kung ano yung impression natin. Pero wow, as in napawawa ko dun Tingnan nyo naman, ang gara. Parang ang macho masyado, no? Katat at ang kapal. Okay, makapal talaga siya. Ito yung cellphone ko na Samsung. So may case pa to So mga dalawa nito. Kung walang case, tatlo siguro Samsung ito. Look at that. Dalawa kung may case. At may kabigatan din, of course. Dito sa gilid, nandito ang kanyang SIM tray at saka lagay ng PF card. May dedicated button dito. Bakal. Yeah, I guess bakal. Oh, bakal nga ito. Itong frame na to. Then, dito sa gilid naman, itong mga pinakakanto niya is goma. Fit na fit. Ang ganda ng pagkakadesign. This one, nandito yung kanyang USB Type-C. And then, kung mapapansin nyo, ang ganda ng pagkaka-implement nila sa speaker do. Ilagay nila rito sa pinakababa, parang bezel, sa bezel na area. So, usually dito nakalagay sa ilalim, natatakpan. Pero this one, ang pagka-implement nila, ang ganda naman. Symmetrical pala both, kabilaan. So, hataw sa mukha mo yung papalo talaga sa mukha mo yung audio. Oh, ang gara, ang social. Wala, ganda naman ang iba, nag-improve si Doogee pagdating sa design. Upgrade talaga to, upgrade. Ang ganda ng pagkaka-design din dito. Solid. Ito ay fingerprint and the power, I guess. And then these are the volume rocker button. Sa taas, wala na, maliban dito sa speaker niya. So, kung titignan natin, quad speaker, no? Quad speaker nga kaya siya o stereo lang. Tingnan pa rin natin. So, hiwalay pa yung pinaka-earpiece. Nandun yung pinaka-speaker ng para sa call. And then this one, yung loudspeaker. Ang ganda. And the camera. Camera module is wow. Oh, parang may pagka-wooden finish yung gitna, no? Ayun yung pagka niya. Medyo may texture siya na pababa na mukha siyang kahoy. Pero hindi This is, I believe, parang bakal din. Kung hindi plastic, ito bakal. Mabigat talaga siya Doogee. And then this one is the microphone for noise cancellation. Kung tama ang hinala ko. Alright, and meron tayo at least camera nakikita natin dito is 1, 2, 3 official na camera. And then meron pang dalawa na nakatago na parang sensors. Hindi natin alam kung yan, pero malalaman siguro mamaya. And then, what else? Wala na.
Buksan na po na natin. Tatanggalin muna natin tong kanya screen protector. Ay, may nakasulat pala. IP68 69K military standard 810H. So, pwede po siya sa tubig, sa mataas na temperature, sa sikat ng araw, and may kahit pa paano may tibay din siya kapag nalaglag siya sa kanto, kapag nalaglag siya sa sahig. Hence the military standard na certification. But let's see. Ooh lala. Buksan na natin for the first time. Turn on. Ang nagagaraan ako sa kanya. Hindi to normal na Hindi to yung normal na Doogee na nakikita ko, or any rugged phone for that matter. Ang ganda, Doogee. Even the logo, the animated logo, iba na rin Binago na nila. So, testing natin siya ngayon sa games. So, napansin ko lang na maganda yung kanyang... Natatandaan niyo, di ba, nabanggit kanina, 12GB ang RAM niya. So, kahit pumipat na tayo ng game, pwede pa tayong bumalik sa ML na hindi nagre-reboot o nagre-restart ang ML. Yan po ang benefits ng napakalaking RAM, 12GB RAM. So, hindi agad nagsasara yung mga iniiwan mong game sa background. Although, hindi ko re-recommend na gawin nyo to kasi malakas sa battery ang ganyan, na nag-iiwan kayo ng mga apps sa background na nagra-running. So, hanggat maaari, iwas talaga kayo na Anyway, settings nga pala ng Mobile Legends para makita nyo lang. Just in case, hindi ako player ng Mobile Legends, so hindi ko na kayo ipapakita ng gameplay. Pero, supported po niya hanggang super at ultra settings. That's Mobile Legends for you, okay? So, solid po rito. Talagang maganda ang settings, ang smooth. Just in case hindi ko rin nabanggit pala kanina, ang kanyang display settings po pala is kaya hanggang 120Hz. 120Hz screen refresh rate. That's wow. Alright. So yun, pwede po kayo pumili 60, 90 to 120. So kung gusto nyo smooth pa rin pero hindi ganun kalakas sa battery, 90Hz ang pinaka sweet spot. But syempre dito sa test na to, the whole time gagawin natin is 120Hz. By the way, this one is ano pa lang naman to, first impression pa lang naman to. But so far, itetest na natin kahit paano para may expectations na tayo. And then after 1 week or 2 weeks, maybe 2 weeks, saka ko kayo babalikan yung full review talaga. But this one, may makukuha na kayong idea kung maganda ba talaga tong rugged phone na ito sa kanyang specs na pinagmamalaki. And of course, nagaganda talaga ako sa design niya. Hindi siya yung kagaya ng iba kasi na purong gomang-goma lang. May yung combination ng bakal at bakal at goma pinagsama. Solid. And the speaker. Victory! Here we come! Ang totoong speaker po talaga siya. Hindi po nagana itong dalawa sa kabilang side. So, stereo speaker naman po siya. Dito lang po ang nagana. Ito nagana to. Ayan. Ramdam ko yung vibration. And dito vibration. But dito wala. So, ito lang may speaker talaga. Ito yung gumagana speaker. Ito lang dito sa taas. Okay na rin yan. At least, ang point ko dito is, hindi siya na ma-muffle. So, kahit manggigil ako, hindi mawawala yung audio. Kasi yung speaker, naharap sa mukha ko na hindi siya matatakpan. Test muna tayo. Gaming test muna tayo. Settings natin dito currently nga pala. Kung hindi ko na ipapakita pa sa inyo. Kanyang settings ay graphics. Nasa HD lang tayo. Very high. Resolution, medium, default. Lagay natin sa bright na para mas maliwanag. There's a shield here. Level 1. There's a shield XP here. There's a shield here. Level 1. Safe zone will retract in 30 seconds. Got you. I never. Enemy killed. There's a 1X scope here. Level 2. There's a muzzle here. Level 2. I'll run it low. Survival bonus. Fire! Nicely done. Target hit. Double kill. Another one bites the dust. There's a muzzle here. Level 2. Reloading. Triple kill. So yun, nakapaglaro na tayo doon. Try natin. Try nga kung balik ako, nandun pa rin yung ML. kung nakapag-multitasking pa rin siya. Ayun, nag-reload na ang ML. Ang tagal nga naman na nakapending sa background. So ayun. Anyway, okay na tayo dyan. Lipat na tayo ngayon sa try. Gusto ko malaman kung ano ang score niya sa CPU throttling. Pababain muna natin to at least 38, 39. And then,
46 umakyat siya. So, pababay muna natin 38, 39 para bago natin umpisahan itong CPU throttling test. Okay? Balik ko kayo. 39 na siya. Try na natin ang CPU throttling test. Let's do this. 15 minutes. Let's go. Initial test pa lang naman po ito ha. Again, this is just for initial testing. Impression pa lang naman po ito. Hintayin nyo yung full review. But this one, expect na natin medyo baka weak siya or something kasi nga kagagaling niya lang sa box. Hindi pa siya nakapag-adjust sa lifestyle natin kung paano ako gumamit ng cellphone, paano maglaro, so on and so forth. Siyempre may battery test pa tayo yung pagdadaanan talaga pero sa full review na po lahat yun. Ito muna mga initial test na po ito para may karoon muna tayo ng initial impression sa kanyang chipset, performance overall. Okay? Pero may idea na tayo na during gaming, humahataw siya hanggang 46 degrees Celsius. But the surprising part, kahit na nakikita natin na 46 degrees Celsius siya, hindi siya ganun kainit sa body. Yung body niya, habang hawak ko, hindi nag-overheat yung pakiramdam. Siguro dahil dun sa case na itong pinaka-coating niya, pinaka-armor niya, yun siguro ang dahilan. But of course, observe pa rin natin yan again. Yun lang yung current na observation ko initially, okay? Take note sa initially, hindi pa ito final verdict. Initial pa lang po ito. Anyway, so far, mukhang naninilaw na siya in 1.5 minutes. Fast forward na lang tayo, okay? Para mas makita natin yung final na result. So, yun. 15 minutes, naninilaw lang siya. Hindi naman siya namula, hindi siya nag-dip. And nag-average tayo ng 162,000 gips and 210,000, which is a good thing. Ibig sabihin, pwede talaga siya sa gaming. Basta lumagpas na siya ng 200,000 gips kasi good yan for gaming kahit paano. Not the best, not for hardcore gamers, but goods na goods to. At least siguro kaya nito high to ultra settings at certain amount of time lang sigurado. But anyway, this is just an initial lang po ito na test. So yan po yung mga nakuha natin. Of course, baka curious din pala kayo sa Antutu, just to be fair. Papakita ko na sa inyo ang Antutu score. 522,000 po, 177. Yun. Ang ganda po kasi ng kanyang score dito sa GPU tsaka sa UX niya, 136,000. So that means stable yung kanyang Android na skin. Stable, hindi masyadong nagiging issue sa kanya. Kaso nga lang, pero hindi lumalayo yung score ng GPU sa CPU. Solid, nice. As for the camera features, ito po yung kanyang mga features actually. Basic lang. And I don't think we should expect na goods ang camera nito kasi parang wala pa naman yata ako na-encounter talaga na rugged phone na talagang design for goods camera. Pero let's see. Alright, high-res picture lang na normal. Selfie, parang mag-selfie ito, selfie. Actually, malinaw-linaw na rin naman, hindi na masama no? Malinaw, hindi siya nagbe-beautify. At kitang-kita yung pangingitim ko. Pagdating naman sa aking mga logo, okay naman. Medyo may konting labo, pero yeah. Not really, like I said, okay siya, acceptable yung camera, hindi siya potato cam, pero malayo po siya sa kung i-expect nyo na, ay ganda, ang ganda ng detalye. Na-expect nyo na pang Huawei, Samsung, Xiaomi na level. Pero malinaw, solid to. Hindi nga lang talaga i-expect natin na talagang camera-centric yung design. Video, kaya po niya hanggang may electronic image stabilization siya. Doesn't say kung ano, ayun, 1080p. Kaya niya hanggang 1080p lang po. 1080p at malamang 30 fps lang or 24 fps. Pero usually 30 fps siya pag ganyan. Try natin sa back. Sa rear, kung 1080p rin kaya niya. Uy, supported niya ang 4K. Sa back camera, sa likod na camera, kaya supported po niya ang 4K resolution. You know, supported po niya. That's good, that's good. So, makakapamili tayo dito. Kapag ka sa rear camera, nice. Yan ang solid. Sa front camera, hanggang 1080p lang siya. Pero wala po tayong choices for FPS. So, basically, assume na natin ng mga 30 FPS na siguro yan. Alright? Also, the battery is 10,800 mAh ha? Battery ha? 10,800 mAh with 66 watts charging brick. Saan ka pa? Solid. Anyway, for the full review, abangan nyo na lang. So far, ito muna. So far, gustong-gusto ko sa kanya. Design-wise, itong pinakamagandang rugged phone na nahawakan ko. Ang ganda ng implementation nila sa speaker, dinagay nila sa taas. Although hindi siya
quad speakers, dual speaker lang. Yun nandito lang sa kanan, and then sa kanan lang din na part ang gumagana talaga ng speaker. But still, dual speaker po siya and maganda implementation. Hindi siya mamamuffled kasi hindi mo siya agad matatakpan. Alright? So yun lang yung mga napansin ko so far. Sa ngayon, okay siya. Price nga pala nito, nakalimutan ko dapat sa intro ko sinabi. Ang price po niya is eto po, yan. Okay? Alright? And of course, ito po yung kanyang specs. Alright? Yun. So, kung interesado kayo para sa full review, abangan nyo na lang after a week or 2. Depende sa, sa test na lalabas, kung mapapaaga, kung matatapos agad yung mga test. Hanggang doon na lang muna. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.